Bakit ba may mga taong kailangang pagtagpuin ng pagkakataon? Subalit di naman pala nakatadhana ng panghabang panahon. Siguro para maranasan natin ang mga bagay na magpapasaya at magbibigay lungkot sa buhay natin. At siguro kung may isang hiling na pwede kong sambitin, sana kung masaya na tayo, sana di na lang mawala. Pero minsan talaga, kapag di para sa'yo, hindi talaga mananatili sa tabi mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Oo, napilitan ako sa mga gustong ipagawa ni Teo. Pero, bakit parang nagustuhan ko? Bakit parang tila ba napunan ng kalungkutan na nadarama ng puso ko? Hindi ko alam. Nalilito na ako. Pero siguro dahil kamukha niya lang ang nakaraan ko kaya ako nakakadama ng ganito. Gusto ko nga sanang mapag-isa muna. Kaya lang, sinundan pala ako ni Jiro dito sa malaking puno. At eto, handa na siyang makinig sa kwento ng nakaraan ko. Pero may napansin ako. Kasi nakatingin siya sa kamay ko. Naalala ko bigla na nahiwa nga pala ako ng kutsilyo kaya eto. Itinago ko kaagad ang kamay ko. Teo, nasaan ang sugat sa kamay mo? Aling sugat, Jiro? Teo, yung nahiwa, nasaan na? Bakit parang nawala? Maliit na hiwa lang naman yun, Jiro. At mababaw lang, kaya hindi na mahalata. Mabilis pati gumaling ang sugat ko. Kaya pala parang di ko na makita, Teo. Buti naman at magaling ka na. Pero, teka nga Teo. Bibili muna ako ng ice cream dun. Para naman, mas masaya yung kwentuhan natin. At eto, tumayo na kagad si Jiro at nagtungo doon sa nagtitinda ng ice cream. Pagbalik niya, naupo na siya sa tabi ko at eto, ibinigay na niya para sa akin. Teo, ang bilis matunaw. Supsupin mo na. Oo nga eh. Ang init kasi, Jiro. Kaya ito, mabilis lang na naubos ang ice cream. Ang init kasi. Natutunaw ka agad. At ito, sisimulan ko na. Pero, handa na ba talaga ako na sabihin ang nakaraan ko habang nasa tabi ko ang kawangis ng taong minahal ko? Teo, simulan mo na, dali. Excited na ako. Oo na, Jiro. Kalmahan mo. Makinig kang mabuti kasi mahaba ang kwento ko. Oo, Teo. Makikinig ako mabuti. Promise. Jiro. Noong unang panahon. Teo. Ano ba yan? Bakit noong unang panahon? Gaano na ba katagal yan? Bakit noong unang panahon?
Jiro, ano ka ba? Sabi nang huwag kang maingay makinig ka na lang. Sorry Teo. Hindi na maulit. Pasensya na. Excited lang ako. Jiro, noong unang panahon, may 2 taong pinagtagpo ng tadhana sa mundong nababalot ng madaming hiwaga. Mga panahong nagmahal ako ng totoo. Mga panahong ipinangako ko sa sarili ko na siya lang ang iibigin ko hanggang sa kabilang buhay. Naging masaya kami kahit mahirap lang ako. At isa siyang anak ng maharlikang pamilya. Patago ang pagmamahalan namin. Dahil lalaki din siya, Jiro. Sinusundo ko siya tuwing gabi. At bago pa man sumapit ang liwanag, sinisigurado ko na nakauwi na siya sa kanila. Akala ko perpekto na ang lahat. Akala ko magiging masaya na kami. Subalit isang araw, ikinulong siya dahil nahuli siyang tumatakas. Pati ako, muntik nang ipakulong. Pinagbantaan ako na huwag nang magpakita sa kanya dahil ipinagkasundo na siya sa iba. Subalit naging marahas ako. Pinagplanuhan ko ang lahat para makatakas siya at makalayo na kami. Nagtagumpay ako sa plano ko. Subalit, pinahanap pa din kami. At gusto nilang kunin ulit ang mahal ko. Wala kaming nagawa, kundi ang magpakalayo ng magpakalayo. Hanggang sa tuluyan na kaming naging malaya. Subalit sa di inaasahang pagkakataon, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Ginawa ko naman ang lahat, pero hindi siya nakaligtas. Hanggang sa mawala na siya ng tuluyan sa buhay ko. Hindi ko na siya binalik sa kanila kasi hiniling niya na ako na yung maglibing sa kanya. Kaya ginawa ko yung kahilingan niya. At kahit sa mga panahon na to, hindi ko pa din siya nakakalimutan. Siya kasi ang pinakaunang minahal ko ng wagas at totoo. Naalala ko tuloy ang lugar na paborito naming puntahan. Isang lugar na dadaan sa gitna ng kakahuyan. Teo, teka nga. Totoo ba yung sinasabi mo? Bakit parang masyadong makaluma? Tapos, ikaw ang naglibing. Alam mo, Teo, gulong-gulo na ako. Para kasing nabasa mo lang sa libro yung kwento na yan. Ang lakas mo kasi naunang panahon eh. Jiro, okay lang naman kung ayaw mong maniwala basta ang mahalaga sinabi ko sa'yo. Okay, sige. Kung totoo man yan, di wow. Uuwi na ako. Ang init dito eh. Bakit uuwi ka na? Di pa ako tapos magkwento. Uuwi na ako. Ang init talaga. Sige na. Una na ako, Teo. At eto, iniwan ako ni Jiro. Di ko tuloy nasabi sa kanya ang lugar na paborito namin puntahan. Ang lugar na dadaan sa gitna ng kakahuyan hanggang sa makarating kami sa gilid ng bangin upang mapagmasdan ang napakaganda at napakalawak na karagatan.
Ang lugar kung saan nangako kami magsasama. Kahit sa kabilang buhay. Kung totoo man yun, paano na ako? Pero, tama bang nararamdaman ko? Tama ba na magkagusto ko kay Teo? Gusto ko na si Teo. Pero, hindi ako ang naunang minahal niya. May isang taong inibig si Teo. Isang taong minahal niya ng wagas sa totoo. Nagseselos ako. Saan ko ngayon itatago ang nararamdaman ko? Kahit wala na kasi ang unang minahal niya. Naramdaman ko na mahal pa rin niya to. Paano na ako?